From this And this to this. Opo, pangatlong lipat na natin to at sana ito na talaga yung bahay natin. Pinuntahan nga namin yung unang bahay namin at grabe ang laki na ng pagbabago. At dahil matagal nyo na itong nire-request, mag-house tour na tayo. So eto nga yung araw na aalis na kami dito sa old house. Grabe, sobrang dami ko talagang memories dito. Halos kalahati nga ng buhay ko dito na kami nakatira. Kaya kahit si mama, mixed emotion na rin yung nararamdaman. Dito rin ako nagtitiktok nung nakilala niyo ako. Kita nyo naman, ubus na talaga lahat ng gamit. Sabi ko naman sa kanila, anytime pwede silang mag-visit dito. Ayoko din kasi silang biglain, baka malungkot lang sila lalo. Mapapakanta ka na lang. Paalam na aking bahay. Oh, di ba? Pang The Voice yung boses ko. Naglambing nga ako kina mama na sana pumunta kami sa unang bahay namin. Eto kasi yung bahay na unang nangarap talaga kami. Naalala ko dati, wala tong grill, pintura. As in, ang laki ng pagbabago. Ayoko na nga maging emotional kasi daig ko pa yung artista. Pagkatapos nga, dumiretso agad kami dito kung saan kami lagi nag-aalmusal noon. Opo, favorite kasi namin yung palabok dito. Binabalik-balikan namin to kasi masarap talaga siya, ate. Itadakimasu. Grabe, wala pa rin pinagbago yung lasa nyo. Masarap dito, sabayan mo pa siya ng pandesal. Kaya ayan, sobrang busog ng ate nyo. Nalungkot tuloy ako kasi mas lalong hindi na namin to mapupuntahan. So eto nga, nandito na tayo sa bahay. At dahil matagal nyo nang nire-request ang house tour, Pagbibigyan ko kayo ngayon. Oh, 500 pesos ang entrance fee Uy, pinagkakitaan. Nagpagawa nga ako ng railings para hindi mahirapan sa pagbaba si Papa. Siyempre, ipapasyal ko muna kayo sa aking garden. Unang pasok mo pa lang, pangyayamanin na. Alam nyo, unti-unti na nagsisink in sa akin na talaga yung bahay. Alam nyo ba, wala naman talaga akong balak pa renovate noon. Pero nakikita ko yung bahay, parang hindi ako. Kaya yun talaga yung reason bakit ko pinarenovate yung bahay. Eto nga pala yung mga tanim ni Mama, merong sili. Tapos meron na ding bunga ng kalamansi. Eto naman yung area kung saan maglalabas si Mama. Actually, ayoko nang mapagod si Mama kaya naghahanap na kami ng kasambahay. Baka naman. At dahil tapos na tayo sa labas, ngayon sa loob naman tayo. At syempre, magtatanggal muna tayo ng sapatos. Sa mga busita ko dyan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Pagpasok nyo pa nga lang, eto na yung bubungad sa inyo. Grabe, dati pinangarap ko lang na ganito kagandang sofa. Kita nyo naman, cloud yung tissue, yung ilaw, yung table, pati na rin yung sofa. Hindi man ako addict sa ulap, At no? syempre, i-flex natin yung massage chair natin. Eto nga yung favorite na ginagawa namin, lalo na kapag pagod kami. Literal na marerelax ka dito. Isa din sa gusto kong tinatambayan, etong dining area. Kasi naman kung ganito ka-elegant yung setup, mapapasarap talaga ang kwentuhan. Eto nga pala yung malaki naming bill, malaking aircon. At eto na nga yung kitchen area. Grabe, ibang-iba na talaga siya kesa noon. At abangan nyo kasi sa susunod, magiging cooking anak na tayo. Sana talaga mapanindigan ko yan. Kailangan ko na rin sigurong matuto para kapag nakapag-asawa na ako, marunong na ako. Kaso ang hirap maghanap ng jowa. Ipapakita ko nga sa inyo yung saksakan namin na high-tech. Na para bang magagamit siya, Naalala ko 3 years ago, gusto ko lang mag-travel. Yung mahilig lang akong lumavlog. Ngayon yung pinagkakabalahan natin sa bahay na. Dito na din yung lagayan ng plato, lutuan, pati na mga kutsara. Dito pala namin ilalagay yung mga pang-araw-araw namin na sapatos. Sa sobrang dami, parang anak ka ng presidente. Nandito pala yung secret room namin na ngayon hindi na secret kasi alam nyo na. Eto nga pala yung pinili namin na kwarto ni Papa para hindi na siya umaakyat. Alam nyo naman, mahina na ang tuhod. Ngayon, ipapasyal ko naman kayo sa banyo sa first floor. Opo, dito yung mga busita ko na pwedeng umihi. Nagpalagay din pala ako ng upuan dito para hindi mahirapan sa pagligo si Papa. Kung meron tayong formal kitchen, meron din tayong dirty kitchen. Literal na medyo marumi dito. Mas gusto nga ni Mama na dito daw siya magluto. Kaya paglabas niya sa kwarto niya, dirty kitchen na agad. Actually, pang maid's room talaga to, pero gusto niya maliit lang yung kwarto niya. Syempre, dun kami sa gusto at komportable siya. Pero in fairness, meron siyang sariling restroom. Sana all. Yung kagandahan sa dirty kitchen, meron siyang access papuntang bakuran. Ito pala yung pinagawa kong bodega. At kitang-kita nyo, nagmukha na talaga siyang bodega, ate. So ngayon, aakit na tayo sa second floor. Chandelier pa lang, pangyayamanin na. Alam nyo, hindi talaga kami maalam sa pagde-decor ng bahay. Kaya please, wag nyo akong iba. Kita nyo naman yung view natin dito sa second floor, ang daming jole. At finally, nandito na rin yung mga family pictures namin. Buti
Buti na lang mga fresh pa kami dito, no? Eto naman yung entertainment area natin kapag gustong mag-movie marathon ng mga busita. At meron din tayong tambayan dito sa balcony. Kapag gusto nyo mag-samji, meron na ding lababo na paglilinisan. Na-stress nga ako kasi ang laki pa ng space dito, hindi namin alam kung ano pang ilalagay. At eto naman yung pangatlong kwarto, which is ang kwarto ni ate. At dahil nasa Japan pa siya, i-rent nyo na tong kwarto na to. Huy, hindi pwede. Alam nyo, sa dating bahay, nagkakarinigan agad kami. Pero dito sa new house, kailangan mo pang sumigaw para marinig ka. What if bumili na ako ng walkie-talkie? Eto na nga yung pangatlong CR natin sa second floor. Kapag merong nagri-ritual sa baba, pwede kayo mag-CR dito. Nalito na nga ako sa room tour natin kung ano bang uunahin ko na pinto. At dahil dyan, pasukin na natin ang guest room. Pasensya na kayo, nagipit na tayo sa TV. Sa susunod, pupunin natin yung mga manika natin. Ang next room naman natin ay ang kwarto ni Bunso. O, diba, lalaking-lalaki yung kwarto, ate. Sabi ko kay Bunso, kahit may sarili kang kwarto, huwag ka magdadala ng babae dito. Kapag nahuli ko talaga siya, sa labas siya matutulog. Sana all may vanity chair na, no? At ngayon, itutur ko na kayo sa aking kwarto. Akala ko malaki yung adjustment kapag nagsulo ako ng kwarto. Pero kung ganito kaganda yung room ko, hindi talaga ako malulungkot. Alam nyo ba noon, sobrang pressured ko sa buhay. Yung mapapatanong ka na kung bakit ganito pa rin ako. Yung sana all successful na sa buhay. Kaya kung na-experience nyo din yon, hindi kayo nag-iisa. Basta maniwala ka lang sa God's perfect time. Pero syempre, kailangan nyo pa rin sabayan ng sipag at tiyaga. Kapag sawa na akong humiga, dito naman ako uupo sa sofa ko. Dito ko nga pala nilagay yung mga sapatos ko. Naalala ko noon, pangarap ko din magkaroon ng original na sapatos. Opo, meron din tayong sariling balcony. Treadmill na lang talaga ang kulang. Kapag na-stress ako, anytime pwede akong pumunta dito. At mapapasabi kang, I love the view. At syempre, hindi ako papayag na wala tayong walk-in closet. Sobrang saya ko kasi dati hirap na hirap ako maghanap ng damit. At least ngayon, lahat nakikita ko na. Ewan ko na lang talaga kung hanggang kailan ganyan yung mga gamit ko. Alam nyo, parang nagsisisi ako, bakit ako nagpalagay ng ganitong lagayan ng perfume? Kapag lumindol, goodbye Philippines na talaga. Ngayon, ipapasyal ko naman kayo sa aking banyo. O, diba? Umuulan ng ginto. Alam nyo, eto talaga yung pinaka nahirapan akong maghanap. Kasi gusto ko lahat kulay gold ang gamit dito. O, alam nyo na, kapag nangangailangan na ako, makikita nyo na lang ako sa pawn shop. Ayun lang. Bye!